Kay hiwaga ng buhay, Sir Casper. Masasabi kong pinanganak siguro ako sa mundong ito na may tagabantay at gabay. Sa kabila ng hirap ng buhay ko at hirap sa pagpapalaki sa aking mga anak, heto at nananatili akong matatag. Ako si Lorna, 61 anyos, at taga rito sa bayan ng Lukban. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar. Ayaw kong madamay ang aking mga kaibigan at mga taong nananatili sa tabi ko. Mapilitan akong makiusap sa aking kapitbahay at kaibigan na pahiramin ako ng cellphone at upang matulungan din nila upang maipadala ko sa iyo ang kwento ng aking buhay. May ibang tataas ang kilay sa aking isasalaysay at baka nga ang iba'y isipin na nasisiraan lamang ako ng ulo. Pero lagi po ninyong tatandaan, mahiwaga po ang ating ginagalawang mundo. May ibang nilalang po na naninirahan dito at hindi sila kagaya nating normal na mga tao. May mga elemento sa paligid na kagaya natin. Simpleng namumuhay sa kanilang mundong sila lang ang nakakakita. Kami po dito sa probinsya ng Region 4 ay maraming kaganapan na hindi pangkaraniwan. Marami na rin ang nagpapatunay dahil ang aming mga kabundukan ay pinamamahayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Sila ang pipili kung magpapakita ba sila sa kagaya nating walang kaalaman pagdating sa hiwaga ng mundo. Wala pa akong third eye at lalong wala sa lahi namin ang may anting-anting o talisman. Ako po ay simpleng anak lamang ng magsasaka noon at galing sa pamilyang isang kahig, isang tuka lamang. Simple at payak ang nakagisnan kong buhay at ayaw kong magreklamo. Dahil wala naman akong pagpipilian, pinipilit ko na lang natanggapin ang lahat. Halos hindi ko na natandaan ang mukha ng aking ina. Namatay na lang ito na hindi nakatikim ng ginhawa sa buhay. Ang mga kapatid kong halos hindi ko na rin naramdaman sa aking tabi. Sino kaya sa inyo ang kakayanin ang aking pinagdaanan? Malagay ko hindi nyo kakayanin at baka tuluyan na kayong bumigay. At alam ko, hindi lang ako ang nakakaranas ng ganitong buhay. Mahiwaga ang aking buhay na pinagdaanan ko at hindi kayang maunawaan ng mga taong walang pang-alam sa mga bagay na imposible, ika nga nila. Lalo na ang mga taong sinasamba ay salapi na naninirahan sa kabayanan at mababang tingin sa kagaya naming dukha. Dito nagsimula ang buhay ko. Taong 1984. Ikinasal ako sa lalaking hindi ko iniibig. Ibinenta ako ng aking ama sa matandang may-ari ng lupa sa katabi ng aming sinasaka. Ilalahad ko sa inyo ang buhay na kagaya kong isang ina na lumalaban. Kahit na wala nang kapag-apag-asa pa sa buhay. At ako po hanggang ngayon ay nabubuhay dito sa malayong kabukiran na ang tanging hangad lang ay sana ibalikan pa ako ng aking mga anak. Naway abutan pa nila ako ng buhay dahil habang tumatagal, para akong kandilang nauupos at gusto ko nang matunaw at mawala na lamang sa kawalan. Dahil ang ama ko ay isang mangmang, wala itong pakialam, basta't ang alam lang niya noon, mayaman ang lalaking kanyang natipuhan para makasama ko habang buhay. Kala yata ng itay
Porke ipapakasal niya ako sa matandang balo na mayaman, ay gaganda na rin ang buhay namin. Hindi man lang naisip ng itay ang aking kalagayan. Basta't masaya siya at pinagyayabang sa aming barangay na mayaman na daw kami. Dito nga umiikot ang buhay ko. Ikukwento ko sa inyo paano nagsimula ang hiwaga sa pinagdaanan kong buhay mula noong kabataan ko. At kung saan nakuha ng itay ang matandang na pangasawa ko. Wala kasing pinag-aralan ng itay, kaya siguro gano'n na lang ang kanyang saya. Naunawaan ko naman ang lahat pero ang hiwaga ng buhay ko mula sa pagkabata at kasama ang mga nilalang na hindi kagaya nating mga tao ay mahirap ipaliwanag sa inyo. Pipilitin kong ipaunawa sa inyong lahat at kung paano ako nagtiis sa poder ng matandang nakakapandiri na halos binaboy ang buo kong pagkatao habang buong akala ng itay na paganda daw ang buhay ko. Inanganak ako sa bahay kubo na ang sahig ay lupa at namatay ang aking ina sa hirap ng panganganak sa akin. Bunso na ako at maedad na rin ang inay noon. Lahat ng hirap sa buhay nasaksihan ko. Mula nang mamatay ang aking ina, ang aking ama na lang ang aming nakasama. Pero hindi niya kami kayang buhayin, kaya nawala ang aking mga kapatid. At sa aming apat na magkakapatid, ako lang ang nabuhay. Dahil kinapitan sila ng malubhang karamdaman at dahil malayo kami sa kabayanan, hindi na nagawang ipagamot ng doktor ang aking mga kapatid. Wala akong magagawa, anak. Walang-wala tayo ng pera. Lakasan mo ang loob mo. Ikaw na lang ang natitira sa mga anak ko. Pilitin mong mabuhay, Lorna. Awa ako sa itay noon. Alam kong ginawa naman niya ang lahat. Pero nawala pa rin ang aking mga kapatid dahil sa malubhang karamdaman. Lagnat na napakataas at sa gabi ito nararamdaman ng mga kapatid ko kung kailan tulog na kami. Hanggang sa palala ng palala ang karamdaman nila. Sabi ng aming mga kakilala, malaria daw ang naging sakit ng mga kapatid ko. Malamok kasi sa bahay namin. Gitna kasi kami ng kagubatan nun. Kaya ano pa ba ang aasahan namin? Sabi nga ng aming mga kapitbahay, tuloy lang ang buhay. Kaya naman namin ni itay na mamuhay sa malayong bukid na aming nakasanayang tirahan. Palibot kami ng palayan na hindi naman namin pag-aari. Mabuti na lang at hindi kami pinalis. Naawa siguro sa aming mag-ama. Sa tulong din ng mababait naming kapitbahay na napakalayo ng agwat ng kabayanan, lumakas ang loob ko at ang payo lagi nila ay mag-aral daw ako para makaalis ako sa lugar na iyon. Nakaabot naman ako ng second year high school at iyan ang aking natapos. At siguro hanggang dun lang ang aking kapalaran. Dahil talagang nagtiis akong maglakad sa malayong lakarin at pinilit kong marating ang second year high school upang hindi ako maging mangmang. Gusto ko kasi matutong magsulat at magbasa dahil ang katuwiran ko, binuhay ako ng Diyos baka ako may misyon ako. At para kami ng itay ay hindi lukuhin ng mga tao, lalo na pagbayaran na ng kopra. Bata pa lang kasi ako ay malawak na ang imahinasyon ko at matapang ako. Hindi ako takot sa mga multo o aswang daw, sabi ng mga kaklase ko. Sino ba naman ang hindi tatapang sa araw-araw na nilalakad ko ang malawak na kagubatan? At 3 sapa ang aking tinatawid bago ko marating ang barangay na kinatatayuan ng aming paaralan. May malalayo kaming kapitbahay na tumutulong sa amin noon.
Pero wala na rin silang nagawa pa. Mahirap din kasi sila. Tandang-tanda ko pa noon. Umiiyak na lang ako noon habang nakikita ko ang aking mga kapatid na hindi na nagigising kada umaga. At patay na pala ang mga ito. Siguro nga ay may nag-aalaga sa akin noon dahil may mga kalaro ako sa gubat at ilog na ang buong akala ko ay anak ng mga kapitbahay namin. May babae at lalaki na mga kaedad ko noon. At dahil malalayo ang bahay nila sa amin, hindi ko kilala ang kanilang mga magulang. Hindi naman ako nagdududa sa kanila noon kasi kagaya ko naman ang anyo nila. Hindi ko naman masasabi na hindi sila tao at baka imahinasyon ko lang ang lahat dahil mababait naman sila at kaibigan ng turing sa akin. Sa ilog kami malimit maglaro, kaya masaya ang kabataan ko noon kahit papano. Ang pinagtataka ko lang, basta na lang hindi ko na lang sila nakikitang mali. Ang iniisip ko na lang, baka ako, hindi na pinayagan ng kanilang mga ina. Iba't ibang kabataan ang kalaro ko noon. Marami silang dalang prutas lagi. Natutuwa ako. Kasi pag wala kaming pagkain, alam kong mabubusog ako sa mga kalaro ko. Alam ko kasing may dala silang mga prutas. Naisip ko din na kaya siguro hindi ako dinadapuan ng malubhang sakit noon dahil sa mga kinakain kong prutas mula sa mga kalaro ko sa ilog. At ang mga kapatid ko, hindi naman nila nakakalaro kasi ewan ba. Ako lang ang laging nasa ilog noon. Lagi kasi kaming kapos noon sa pagkain. Kaya lagi akong ang takbo ay sa ilog. Oras na makaramdam ng gutom. Pag nag-ani na ng konting palay ang itay sa aming inaalaga ang lupain, may isang sakong palay kami. Kami pa ang magbibilad at magbabayo at matagal na panahon pa. Paghihirapan muna namin iyon bago makain. Kaya ang ginagawa ng itay, ibinibenta na lang ang palay sa tindahan, kapalit ng sardinas, kape, at bigas na. At saka lang kami makakakain ng masarap. Pag naman niyog kinokopra ng itay, halos kuba na ito sa paglulukad ng niyog. Para lang maging pera ito. Siguro nga ay para sa ibang tao. Wala kaming halaga sa lipunan. Mahirap at isang kahig isang tuka. Tawag nga ng iba sa amin. Kaya ang itay sabik sa karangyaan ng buhay at nauunawaan ko naman iyon. Hanggang magdadalaga na nga ako sa ganong pamumuhay at napapansin ko ang itay. Laging kausap ang matandang balo na may-ari ng lupain sa tabi ng aming sinasakahang lupa. Malimit na laging masama ang tingin sa akin ni Senyor Agustin. Sa tingin ko nga, ang kanyang edad ay nasa 60 na noon. At naiirata ako kapag tumitingin na ito sa akin ng masama. Mabuti na lang at pag naglalaba ako sa ilog, nandoon ang mga kaibigan ko, ang mga kalaro ko noon. At dalaga na rin sila kagaya ko. Ang pinagtataka ko lang sa mga ito, hindi sila makwento. At ang pangalan nila ay puro palayo lamang. Si Aya at Beng lamang ang malimit kong kinakakausap at mailap sila. Basta ang alam ko, ang bahay nila ay nasa ibabaw ng ilog. Mababait sila at agad nila akong naging matalik na kaibigan. Magagaling silang lumangoy sa ilog at kung sumisid talagang matagal sa ilalim ng ilog at hangang-hanga ako doon. Hindi sila kagaya ng ibang kaklase ko sa paaralan na makwento. Ako naman nahihiya at mababait naman sila sa akin. Alam nila ang kalagayan ko at naaawa si Aya sa akin. Maahon na kami, Lorna. Ikaw ba? Umuwi ka na at malapit nang dumidilim.
Saad ni Beng. Oo, aahon na rin ako. Sinisiguro ko lang na wala na yung matandang manyak sa aming lupain. May matandang manyak kasi sa aming lupain kanina at ang samang makatingin. Umuwi ka na, Lorna. Wala na yung matanda. Umalis na kanina pa. Sige na. Gagabi na at malayo pa ang lalakarin mo. Ani naman ni Aya. Napapaisip ako bakit alam nila na wala na yung matanda. Ngunit binaliwala ko na lang ang aking agam-agam at lumakad na lamang ako paahon ng ilog. Pero habang nasa daan ako, ay napapaisip talaga ako. Paano nila nalaman na wala ng matandang halimaw? Sa ganong senaryo umiikot ang buhay ko sa araw-araw. At lalo kong napupuna ang itay ko at ang matanday may-ari ng lupa sa tabi namin ay may malalim na pagkakaunawaan. At huli ko nang nalaman na pinagkasundo na pala ako ni itay kay Senyor Agustin. Hindi ko pa narinig sa mga tauhan sa koperahan ay hindi ko malalaman. Napakasama ng loob ko noon sa itay, buhat nang tapatin ako ng isang tauhan sa koperahan. Sinabi nila sa akin na ipinagkasundo daw ako ng itay kay Senyor Agustin at wala na daw ako magagawa dahil nagustuhan daw ako ng matanda. Naawa sa akin ang mga tauhan sa koperahan sa kinahinatnan ng pag-uusap ng tatay ko at ng matandang mayaman. At alam kong hindi alam ng itay ang kahinatnan ng kanyang ginagawa dahil nga ang itay ay mangmang at hindi naman nakapag-aral. Buong akala niya porke magpapakasal ako sa matandang mayaman ay gaganda rin ang buhay niya. Hindi alam ng itay na sinira lang niya ang buhay ko. At mula nga noon, napatigil ako sa pag-aaral. Nawalan ako ng gana sa buhay. Tanging ang mga kaibigan ko sa ilog ang aking kinakausap at pinapayuhan nila ako na baka daw yun ang aking kapalaran. Ganun talaga ang buhay, Lorna. Tanggapin mo na lang kung sakaling tumanggi ka at lumaban sa iyong ama. Saan ka naman pupunta? Isipin mo na lang, makakaalis ka na sa lugar na ito. Hindi ba't iyon ang pangarap mo? Oo, pangarap ko pero nakakatakot. Mabuti pa kayo. Pagkaramdam ko, komportable na kayo dito. Para bang ang saya-saya ng buhay niyo. Sana, huwag niyo akong kalilimutan ha. Aya, Beng, babata ko kayo at matalik na kaibigan. Halos ito na ang naging tahanan natin, ang ilog. Salamat sa mga prutas ha. Paalam. Pakiramdam ko, ito na ang huli nating pagkikita dito sa ilog. Lorna, hindi. Magtiwala ka. Hindi ito ang huli nating pagkikita. Halos kapatid na ang turing namin sa iyo. Basta kapag may problema ka, nandito lang kami sa ilog na ito. Basta Lorna, tatandaan mo yan. Nandito lang kami, kapatid mo na kami. Lakasan mo ang loob mo ha. Magdasal ka sa Diyos na kinikinala mo. Gagabayan ka niya. Dahil sa dami ng iniisip ko ng araw na iyon, nawala na sa aking isipan ang binanggit ni Beng na magtiwala daw ako sa kinikilala kong Diyos. Naghiwalay na kami ng araw na iyon dahil maglilinis pa ako ng bahay namin at magluluto ng pagkain ng itay. Pero hindi sila maalis sa aking isipan, lalo na ang binanggit ni Beng. Siguro sa kadamihan na rin ang aking iniisip. Pinabayaan ko na lang ang kanyang binanggit na salitang iyon. May pagtataka man ako pero mas iniisip ko ang kalagayan ko. Dahil alam kong darating na ang araw na baka kunin na ako ni Senyor Agustin. Malinaw ang sinabi sa akin ng tauhan ng koperahan na babayaran na ang itay ng pera at pakakasalan daw ako sa wish ni Senyor Agustin. Hindi na kasi ako minor. Pwede na iyong gawin sa akin ng matandang iyon.
Napag-aralan ko naman talaga sa eskwela na pwede na akong mag-asawa. Oras na tumuntong ako ng 18 anyos. Oh, 18 na ako na. Dahil pahinto-hinto ako sa pag-aaral. Mabuti na lang kahit papano'y hindi na ako mangmang. Marunong na akong magsulat at magbasa. At nakakaunawa na ako ng mga bagay na tungkol sa legal na pamamaraan. Naisip ko na pwede naman akong lumaban at tumanggi sa kagustuhan ng itay. Pero ang iniisip ko, saan ako tutungo? Wala naman kaming kamag-anak na pupuntahan. Ang aking mga kapitbahay na nakakausap kahit noong kabataan ko pa ay mahirap din lamang at umaasa rin sa paglilinang. Kaya ng oras na iyon, ang iniisip ko na lang ay sundin ng itay at bahala na. Masakit lang isipin sa aking sarili na ibibigay ko ang aking katawan sa lalaking hindi ko gusto. Tiyak na bababawian lang ako ng matandang iyon. At napakasakit sa aking sarili. Naiisipin ko na makakasama ko at makakatabi ko sa araw-araw ang matanda na mabaho at hindi malinis sa katawan. Kahit ito ay mayaman ay hindi talaga ito mabango. At dahil siguro sa balo na wala nang nag-aasikaso sa kanya. Dahil sanay din naman siya sa bukid. Dahil sa lawak ng kanyang lupain. At napupuna ko pa sa matanda. Mahilig itong magsigarilyo. At napakabaho ng kanyang amoy. Isang umaga pagdating ko sa bahay galing sa paglalaba, isinampay ko ang aking mga nilaban. Wala ang itay. Agad akong pumasok sa aming kubo at nakita ko na maraming pagkain sa lamesa. May isda, may karne at may manok. Nangilabot ako at natakot. Alam kong iyon ang simula ng kalbaryo ko. Tumulo ang luha ko sa takot at alam kong binayaran na ang itay at alam ko ang ibig sabihin noon. Pinaluluto sa akin ni itay ang mga pagkain at magsasalo-salo kami pagdating niya. Alam kong sasabihin na niya ang lahat at ito na nga ang aking kinakatakutan ko sa parte ng buhay ko. Wala na akong ligtas, wala naman akong hihinga ng tulong, wala akong malalapitan. Halos nanlambot ang aking tuhod at halos napaupo ako sa sahig naming lupa. Iyak ako ng iyak at ako'y sumisigaw ng malakas. Dahil kung hindi ko gagawin iyon, para akong mahihimatay sa sama ng loob. Halos maisigaw ko na ang hinanakit ko sa mundo at isinisigaw ko ang pangalan ng Diyos. Isinisigaw ko sa Kanya na bakit iyon ang kapalarang ibinigay niya sa akin. Oo, nagtatampo ako sa Kanya at ibinubulong ko na napakalupit naman niya. Ang aking ina at mga kapatid, kinuha na niya at ito pa ang ibibigay niyang kapalaran sa akin. Wala naman akong ginagawang masama para parusahan niya. Mula pagkabata hindi na ako nakaramdam ng masayang buhay. At pagkatapos, ito pa pala ang aking kapalaran. Siguro nga ay sa tindi ng aking sama ng loob. Naisipan ko na baka nababaliw na ako. Bakit parang naririnig ko ang mga boses ng aking mga kaibigan? Rinig na rinig ko na parang bumubulong sa akin si Beng at si Aya. Pero napakalayo naman ang ilog. Sa isip ko noon, baka nababaliw na nga ako. Kaya kailangan kong lakasan ang loob ko. Ang sinasabi ni Aya na tumindig na ako at lakasan ko ang loob ko at huwag mag-alala. Dahil nandoon naman sila lagi sa ilog. Wala nga akong nagawa kundi ang tumayo. Nagluto ako. At para akong lutang at wala sa tamang pag-iisip. Niluto ko ang lahat ng pagkain na nasa ibabaw ng lamesa namin. At maya-maya lang, dumating ang itay.
Halos nanginginig ang aking kamay sa nerbiyos. Dahil kita ko nang pumasok siya sa aming pintuan. Masayang masaya ang aking ama. At noon ko lang nakita ang kanyang kasiyahan. Kakaiba ang kanyang kilos. Umiitit ito ng sigarilyo at nakangiti sa akin. Lorna anak, luto na ba? Tara na, kakain na tayo. Opo, itay. Luto na. Saan po galing ang mga pagkain iyan? Pero hindi niya ako sinagot at dinaan niya sa biro ang lahat. Aba, ay kay sarap namang magluto ng anak ko ha. Pwede nang mag-asawa. Itay, tapatin mo nga ako. Tama ba ang pinag-uusapan ng mga tao sa koprahan? Ibinenta mo daw ako kay Senyor Agustin. Itay, anak mo ako at nag-iisang anak mo. Bakit mo nagawa yun, tay? Napahagulgol na ako ng iyak at nakita ko na nagbago ang aura ng itay. Mga kabalor na ha. Napakayaman ni senyor. Ito na ang gusto mong mapangasawa mo. Isang magsasaka. Ha? Ikaw ba'y walang utak? Nag-aaral ka naman, hindi ba? Nakarating ka sa sekundarya ha. Mag-isip ka nga. Pero itay, pali na ipagbili mo ako. Anak mo ko, itay. Tama na. Bayaran ako ni senyor ng halagang 50,000. At bukas, susunduin ka na niya at magpapakasal kayo sa West. Balo ang senyor at napakaswerte mo. Pagkasal na kayo, pag-aari mo na rin ang malawak niyang lupain. Hanggang ilog, kanyang lupang iyon. At hanggang itaas ng bundok. Utak ang gamitin mo. Huwag kang tanga. Sana namatay na rin ako kagaya ng mga kapatid ko. Hindi ko kayang makita na katabi ko ang matandang iyon. Anong klase kang ama, itay? Galit ako sa iyo. Galit na galit po. Sigaw ko. At halos itapon na ni itay ang mga pagkain namin sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa galit sa akin. Patuloy akong umiiyak at alam kong kinabukasan, magiging ibang tao na ako. Kailangan kong ihanda ang aking sarili. Dahil binayaran na nga ni Senyor Agustin ang itay. Halagang 50,000. At yun lang pala ang halaga ko bilang anak. Kahit sabihin na nating napakalaking halaga nun noong mga panahong iyon ng 50,000. Halos 1,000,000 din yon noong kapanahunan namin. Narating din ang panahon na maubos din niya yon. Dahil gusto lang niya ay magpakasarap habang buhay na alipin ni Senyor Agustin. Alam ko ang bahay niya ay sa kabayanan. Makakatikim na ako ng buhay sa lungsod. Pero sanay na ako mamuhay sa bukid at masaya na ako kasama ang ama ko at mga kaibigan ko sa ilog. At alam ko ding may mga anak ito at hindi ko rin alam kung mabubuti ba ang pag-uugali ng mga ito. Lahat ng hirap ay aking mararanasan habang kasama ko sila araw-araw. Iniisip ko pa lang parang gusto ko nang tumakas o magpakamatay na lang. Gusto kong tumakbo at pumunta sa ilog. Gusto kong lumangoy at magpakalunod na lang. Gusto kong makita si Aya at si Beng at ilang pang nilang mga kaibigan. Pero paano nga ba? Wala na ba akong karapatang mabuhay ng maayos? Dahil alam ko namang hindi na ako si Lorna pag nasa poder na ako ni Senyor. Halos hindi na ako nakatulog magdamag ng gabing iyon. Ang itay, bumili ng napakaraming alak at nag-inom na lang magdamag. Nakita ko na lang itong tulog sa may lamesa. Siguro nga para sa kanya. Napakasaya niya dahil mayaman na ako. Inihanda ko na ang sarili ko 7:00 na ng umaga noon. Naglinis muna ako ng bahay at inihanda ko na ang pagkain ng itay.
Maya-maya lamang, narinig ko na ang mga boses ng mga tauhan ni Senyor Agustin. At bumungad na nga sa akin ang anyo ng matandang halimaw sa aming pintuan. Nakangisi ito na parang nakakaloko at sinalubong naman ito ni Itay at sinabing handa na ang anak niya. Ano, Lorna? Tara na sa aking palasyo. Ako na ang bahala sa lahat. Bakit po? Tinatanong mo ba ako kung gusto ko? Bakit, Lorna? May magagawa ka pa ba, ha? Anak, nag-usap na tayo, di ba? Sige na, sumama ka na kay Senyor. Tara na, at hinihintay na tayo ni Mayor. 9:00 ng umaga ang usapan namin. Huwag ka nang magdala ng mga luma mong damit. Naipamili na kita kahapon pa. Mamahalin at napakaraming damit na bagay sa iyo, mahal ko. Halos kalad ka rin ako ng matandang halimaw palabas ng aming bahay. Masakit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Dagdagan naman ako dahil nawala ang sikat ng araw at lumakas ang hangin at parang uulan. Sa isip ko na lang, nagagalit na pati ang kalikasan sa ginawa ng Itay sa akin. Nilingon ko ang Itay at hindi man lang ito nalungkot sa pagalis ko. Para bang napakasaya pa niya habang hinihila ako ng matandang halimaw. At habang naglalakad kami patungo sa labasan, andoon kasi ang kanyang mga sasakyan at ngising aso ang kanyang mga tauhan. Parang tuwang-tuwa dahil napakabata nga naman ng asawa ng kanilang amo. Hindi ko na malaman ang aking gagawin. Gusto kong mawala ng malay. Nakakaramdam ako ng matinding antok at nerbiyos. At ang aking mga paa, nanginginig na para bang ang tingin ko sa aking paligid. Gumagalaw ang mga puno. Para bang ang dami-dami kong nakikitang hindi naman dapat. Ang hangin, hindi ko malaman kung bakit parang galit na galit. Sa isip ko na lang, nababaliw na talaga siguro ako. Bumulong na lang ako sa mga kaibigan ko kahit hindi naman nila ako naririnig dahil sa layo nila sa akin. At muli, nakarinig ako ng mahinang bulong. Alam kong boses iyon ni Aya at sinabing huwag mag-alala. Kung ano man ang problemang nasa ilog lang sila. Ewan, sa isip ko noon, nababaliw na talaga ako. Bakit nakakausap ko ang mga kaibigan ko? Kailangan kong mag-ingat. Baka mapagkamalan akong baliw ni Senyor Agustin at baka ilagak ako sa mental hospital. Kailangan kong tanggapin na simula na ang aking kalbaryo. Ang parusa ng Diyos sa akin. Kahit pa wala pa naman akong ginagawang masama sa Kanya. Karating namin sa highway. 3 mamahaling sasakyan ang nandoon. Kasama ang ilang kumpare ng matandang halimaw. Sumakay ako at sa likod ng kotse, may mga damit at sapatos na kasyang-kasya nga sa akin. Napag-aralan pala ng matanda ang sukat ko. Maganabit mo yan at sapatos. Diyan ka na magbihis. Dalian mo. Tayo lang naman ang tao dito sa sasakyan. Iyang-iya ako. Dahil andun siya sa loob ng sasakyan. Pero wala akong magagawa. Ngiting aso na naman ito habang ako'y nagbibihis. Maging ang sapatos ay kasya sa akin at napakaganda ng tela ng aking damit. May isa rin pang puting bag na napakaganda at may lamang mga make-up. At doon nakita ko ang kaano-anahang pera na mahahawakan ko. May 5,000 piso na nasa loob ng bag. Tig 100 pa nun, kaya sobrang kapal. Nanginginig ako habang hinahawakan ko iyon. Nagulantang na lang ako nang sinabi ng matandang humanda na ako. Dahil patungo na daw kami sa munisipyo. Handa ka na ba, mahal ko? Tara na sa munisipyo. Hindi ko na isinama ang Itay mo. Nasa tamang edad ka na, Lorna.
At pwede na ikaw at ako na lang at ilang saksi ang haharap kay Mayor. Relax, Lorna. Simula ngayon, isa ka ng Montenegro. Ilang oras lang ay nasa kabayanan na kami kaagad. At sumalubong sa mga mata ko ang napakalaking gusali ng munisipyo namin. Pumasok kami at ang mga mapangusgang mga mata ng mga tauhan ng munisipyo. Lahat ng iyon ay nakatuon sa amin. Pinagtatawanan nila ako dahil ang iniisip nila, mukha akong pera. Pumatol sa matandang mayaman. Bigla na lang tumulo ang aking luha dahil wala naman na akong magagawa pa. Hindi ko kayang kontrahan at hindi ko kayang magpaliwanag sa kanila kung ano ba talaga ang nangyari sa akin at bakit ako nandoon. Sa loob ng opisina ni Mayor, maging si Mayor, titig na titig sa akin. Naghalong pagtataka at awa ang kanyang sigurong nararamdaman para sa akin. Pwede rin namang iniisip ni Mayor na mukha rin akong pera. Pero alam kong unawa niya at kitang-kita niya ang aking mga mata, lalo na nang hindi ko mapigilan ang aking pagluha. Nagsimula nang magsalita si Mayor at ikinasal na kami. Nakakapandiri ang paghalik ni Senyor Agustin sa aking pisngi. Gusto kong masuka sa amoy ng sigarilyo na nanggagaling sa kanyang bibig. Halos gusto ko siyang sampalin, pero wala akong karapatan. Nagpalakpakan ng kanyang mga tauhan at ang ilang kasamahang matatanda na rin. Ngayon, kailangan kong ihanda ang aking sarili. Simula na talaga ito ng buhay ko. Alam kong impyerno ang mararanasan ko. Isang malaking restaurant ang aming pinuntahan. Halos hindi ako makakain. Naghahalakhakan sila. Masaya silang lahat para sa matandang halimaw. Habang ako'y nakatungo at ang hiya ko sa mga tao, gusto ko nang matunaw at sumama na lang sa hangin. Napakasarap ng pagkain na nasa harapan ko, pero parang bumabaliktad ang sikmura ko. Nakatingin lang ako sa paligid dahil noon lamang ako nakapasok sa ganong gusali at kainan, habang ang matandang halimaw, sunod-sunod ang kanyang pagnguya at pag-inom ng alak at napakasaya nito. Kung makakakita sana ako ng pagkakataong tatakbo, ay gagawin ko na sana. At magpapasagasa na lang ako sa mga sasakyang dumaraan sa kalye. O tatalo na lang ako sa gusali ng restaurant. Pero paano nga ba? Matapos ang handaan, halos 5:00 na ng hapon. Hindi ko na namalayan na dumaan na pala ang maghapon. Umuwi na kami at pumasok kami sa napakalaking gate. Malaki ang kanyang mansyon at sinalubong kami ng nasa 5 kasambahay. Nalaman ko na ang mga anak pala nito ay nasa ibang bansa na at may mga pamilya na rin. Tanging kasama namin sa bahay ay ang mga kasambahay at isang mayordomong matanda na si Manang. Siyang nakakaalam ng lahat at pinagkakatiwalaan ni Senyor. Mabait sa akin si Manang at agad niya akong niyakap nang makita niya akong para akong takot na takot. Binulungan niya ako at sinabi ang huwag mag-alala kung ano man ang problema at kinakatakutan ko. Ay sabihin ko lang daw sa kanya. Halos malula ako sa pagpasok sa loob ng mansyon ni Senyor. Napakalaki nito at halos 5 ang kwarto sa taas at 2 naman sa baba. At sa labas ng mansyon, may bahay din para sa mga kasambahay at sa kanyang mga tauhan. Sa gitna ng sala nandoon ang mga larawan ng kanyang mga anak at ang kanyang namatay na asawa. Talagang ipinanganak silang mayayaman
na hindi kagaya ko na nakatapak sa lupa at lumaking kasama ang mga puno at mga kaibigan ko sa ilog. Ibang-iba ang buhay ko sa kanila. Ibang-iba ang buhay ni Senyor Agustin kumpara sa pamumuhay namin. Eto na ako ngayon. Kailangan kong ihanda ang aking katawan at kailangan kong ihanda ang aking sarili. Dahil habang tumatagal, kitang-kita ko ang anyo ng matanda. Hayok na hayok ang anyo nito habang nakatitig sa akin. Kulang na lang, ako ay kanyang hubaran. Nangyari na ang dapat na mangyari. Nang kami na lang sa kwarto, pinilit niya akong maligo. Nakahanda na ang lahat ng aking kagamitan at damit sa loob ng cabinet na puro bagong damit ko at kagamitan kong personal. Maraming sapatos, maraming bag. Napakaganda ng kama. Pero nasusuka ako sa amoy ng kanyang sigarilyo at sa pagmumukha ng matandang halimaw. Nakuha ng matanda ang aking pagkababae ng gabing iyon. Halos sumigaw ako, pero sinasaktan niya ako. Hawak ang dalawang braso ko habang binababoy niya ang katawan ko. Kahit anong gawin kong sigaw, alam ko namang walang nakakarinig sa amin dahil sa lakawin ng kwarto nito. Hanggang sa nakasanayan ko na ang lahat ng pambababoy sa akin ni Senyor Agustin. Kinabukasan, agad nakaalalay sa akin si Manang. Pinakain niya ako at binigyan ng gamot. Alam na alam ni Manang ang aking nararamdaman at halos lagi itong yumayakap sa akin at hinahawakan ang ulo ko. Kahit wala akong nakalakihang ina, naramdaman ko ang init ng kamay ni Manang at doon na lang ako kumukuha ng lakas. Halos namayat ako noon dahil araw-araw akong ginagamit ni Senyor at ilang buwan pa lang para na akong buhay na patay. Ewan ko, siguro may iniinom na gamot ang matandang iyon na pangpatigas ng semento. Di joke lang. Patulala ako habang hindi ko nararamdaman ang sakit ng aking katawan. Dahil sa pinainom na gamot sa akin ni Manang, gustong-gusto ko nang umuwi sa amin. Gustong-gusto ko nang pumunta sa ilog at magsumbong sa aking mga kaibigan. Pero alam kong napakalayo na namin sa aming bukid. Ilang oras siguro iyon kung lalakarin ko. Ilang buwan ang nagdaan at ginagawa lang akong laruan ng matandang ipinapanalangin ko na sana ay mamatay na lang ito. Lalo na pag ginagamit ang katawan ko, halos hinahapo na ito. At ito na nga ang kinakatakutan ko. Wala pa akong 1 taon sa kanyang puder. Nagdadalang tao na agad ako. Alam kong hindi ako maghihirap dahil sa dami ng pera ni Senyor. Sa magandang ospital ako ipinapasok at nanganak ng normal. May midwife at private nurse pa ako. At may yaya pa ang mga anak ko. At sa ilang taon kong pagtitiis, ay halos taon-taon din akong nanganganak. Nakatatlong anak ako at lahat ay lalaki. Tuwang-tuwa ang matandang halimaw dahil para sa kanya, ang anak na lalaki ay lakas niya at magpapalaganap daw ng kanyang apelyido. Habang 3 taon din na hindi ko man lang nakita ang itay. Basta sinasabi lang sa akin ng matanda na dinadalhan daw niya ng grocery at bigas ang itay at ayos lamang daw ang itay sa bukid. Yun na lang ang pinanghahawakan ko. Kahit miss na miss ko na ang ama ko. Kahit papaano rin kasi, ay mahal na mahal ko ito. Kahit na may tampo pa rin ako sa kanya. Tinuto ko na lang ang aking isipan at lakas sa aking mga anak. At nakiusap ako kay Senyor na tama na ang 3 anak. Dahil hindi ko na kaya
at alam kong hindi na rin naman niya kakayanin pa. Nakikita ko kasing kapag ginagamit niya ako, hinahapo ito at humahawak sa dibdib. Alam kong may sakit na ito sa puso, pero talagang sadyang may pagkahalimaw si Senyor. At dahil bata pa ako, pinagsasawaan niya ang katawan ko. Kaya naman natuto na akong magpabili ng pills kay Manang ng palihim. At sinasabi ko kay Manang na kami na lang ang nagkakaunawaan. Umayag naman si Manang at sinabing tama ang desisyon ko. At buhat nga ng mga anak ko ng 3, hindi na ako nabuntis dahil sa kontrol. Bakit hindi ka na nabubuntis? May problema na yata sa akin. Matanda na kasi ako. Pero ayos lang iyan. Ang mahalaga, may 3 na akong anak na lalaki. Tama na yan. Maawa ka naman sa katawan ko at maawa ka sa sarili mo. Halos malapit ka nang atakihin sa puso. Nahihirapan na rin ako sa mga ginagawa mo. Wala kang karapatan magreklamo, Lorna. Bayad ka. At lahat ng sakit at mga sakripisyo mo, bayad yan. Tandaan mo. Bato na nga ang puso ko at wala nang pumapatak na luha sa aking mga mata. Limit mo na kong pagsalitaan ni Senyor ng masasakit na salita at paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang bayan. Paulit-ulit din niyang ipinapamukha sa akin na wala akong karapatang magreklamo. Hanggang sa naging bato na nga ako at masaya na ako pag nakita ko ang 3 kong anak. Ang mga yakap nila at halik ang nagbibigay lakas sa akin. Bawal akong lumabas ng bahay at bawal akong makipagkaibigan. Bawal akong pumunta sa mga handaan ng pamilya nila. Ikinahihiya kasi ako ni Senyor, lalo na sa kanyang mga kamag-anak. Kaya naman, tumutok na lang ako sa pagpapalaki ng aking mga anak. Mahal na mahal ko silang 3 at ako ang nakatutok sa kanilang pag-aaral. Pero bawal akong maghatid sa kanila sa school. May tig-isa-isa kasi silang yaya at sasakyan. Ramdam ko naman na mahal ako ng aking 3 anak. Malambing sila sa akin ni Senyor. Darating daw ang araw na ang kanyang 3 anak ay sa Amerika na mag-aaral. At ihanda ko na daw ang sarili ko dahil kapag dinala daw niya sa Amerika ang 3 kong anak, hindi ko na daw ito makikita. Kaya naman halos magwala ako at araw-araw akong nagmamakaawa sa kanya. Pero halimaw talagang matanda. Pinagtatawanan lang niya ako. At sinasabing ang galing ko daw magdrama. Kaya naman araw-araw kinakausap ko ang aking mga anak at sinabi ko sa kanilang mahal na mahal ko sila. Elementarya na sila naman at alam ko naman na tandaan nila ako. At sana nga, pag dinala sila sa Amerika, ay maaalala pa nila ako. Dumating na nga ang aking kinakatakutan. Nakita ko na kausap ni Senyor ang kanyang abogado. At ihanda raw ang mga papeles ng 3 niyang anak. At madaliin na ito. Wala pa ngang 1 buwan, aalis na ang mga anak ko. Umiiyak ang 3 kong anak nang paalis na sila. Ipinaliwanag ko sa kanila na mahal ko sila. At ang may kagustuhan noon ay ang kanilang ama. Nagwawala ang aking 3 anak dahil alam kong maghahanap pa sila ng ina. At habang yakap-yakap ako ni Manang, habang nakatanaw kami sa gate, kumakaway ang 3 kong anak at nagwawala. Ayaw nilang umalis ng araw na iyon. Halos mawala ako sa sarili ko at halos hindi na ako kumain. Nagkasakit ako at namayat. Kaya nagpasya si Senyor na ibalik na ako sa bukid ng kanyang lupain. Nakapagpatayo na pala ito ng isang style bahay bakasyunan na kompleto sa kagamitan.
Sinabi nito sa akin na wala daw akong silbi at doon na daw ako mamalagi. Masayang masaya ako dahil makikita ko na ang aking ama. Halos habang nasa biyahe kami babalik, na-imagine ko na ang ilog. Makikita ko na muli sina Aya at Beng at ang bukid. Sinabi ko pa sa aking sarili na kahit wala na ang aking mga anak, kailangan kong ituloy ang buhay ko. Awang-awa sa akin si Manang at sinabi nito sa akin na lakasan ko daw ang loob ko. Dahil kahit siya ay matanda na at malapit na ring magretiro. Laban lang sa buhay, Lorna, ha? Hindi man ako makakapangako kung mababalikan kita dito. Basta mag-iingat ka, ha? Matanda na rin ako, Lorna. Pasensya ka na. Hindi na kita masasamahan dito. Nagamalayang probinsya kasi si Manang at alam kong hindi na rin kami magkikita. Nagpasalamat na lang ako sa kanya habang inihatid niya ako patungo sa bukid. Bitbit ng mga tauhan ni Senyor ang aking mga kagamitan at si Manang sumama sa akin hanggang sa bahay ko sa bukid. Pagkarating ko doon ay masayang masaya ako. Nakita ko muli ang mga puno at naaamoy ko ang sariwang hangin. Kung saan naman doon naman talaga ako nababagay. Nakita ko ang simpleng bahay bakasyonan na pinagawa ni Senyor. Kumpleto sa gamit at marami namang pagkain. May mga grocery, maraming bigas, at lahat ng kagamitan ko ay kumpleto doon. At kahit walang kuryente sa bukid, ay ayos lang sa akin. Bago umalis ang mga tauhan ni Senyor, ipinaliwanag nila sa akin kung ano ang aking gagawin. Sinabi ni Manang na hanggat siya ay nasa poder ni Senyor, pag kailangan ko siya ay asahan ko daw ang tulong nito. Tiwala na lang ako sa salita ni Manang. Alam ko naman na naaawa lang ito sa akin. Umalis na sila at napaupo na lang ako sa hagdanan ng aking bahay. Nakatingin ako sa dulo ng mga kagubatan. Alam kong doon patungo ang ilog at naisip ko rin na puntahan muna ang aking ama kahit hindi ko nakabisado ang daan. Medyo marami nang nagbago. Yung dating medyo makakapal na damuhan ay biglang luminis. Dahil nga nabago na ang lahat, matagal din akong nawala kaya alam kong mangyayari yan. Mababago na ang daan sa kagubatan. Nagbihis ako at hinanda ko ang aking sarili. Nagbitbit ako ng ilang grocery at bigas upang ibigay kay Itay. At dahil nga doon naman ako sa lugar na iyon lumaki, nakita ko na rin naman ang tamang daan patungo sa lupain na inaalagaan ng Itay. Pero bakit ganon? Nakita ko na matataas na ang damo sa aming inaalagaang lupain. Nadaanan ko rin ang koperahan at para bang napakatagal nang walang nagkokopra sa lugar na iyon. Natakot ako at halos mapatakbo patungo sa lugar ng aming bahay. Nagulat ako sa aking nadatnan. Guho na ang bahay namin at wala ang Itay. Sa tingin ko, taon nang walang nakatara sa kubo namin at napakagubat na ng kapaligiran. At halos mawala na ako ng boses. Sinisigaw ko ang pangalan ng Itay. Itay, asan ka? Ano po ang nangyari sa'yo? Itay ko! Halos takbuhin ko na patungo sa koperahan ng Itay. Maging sa maisan, nakaabot na rin ako sa palayan. At nakita ko na halos wala nang nakatanim doon. Iba na ang aking gutob. Masama ang aking pakaramdam. At gutom ako ng mga oras na yon. Kaya tinakbo ko ang pinakamalapit naming kapitbahay. Pero halos hindi ko rin makita ang daan. Naghanap ako ng mga tao o mga nagpapastol ng mga hayop sa aming lupaing inaalagaan. At sa awa naman ng Diyos, nakakita ako ng isang matanda sa dulo ng aming lupain.
Agad ko itong nalapitan. Hindi ko man kilala ang taong iyon, pero nagmakaawa akong nagtanong kung kilala ba niya ang aking ama. Sinabi ko sa kanya na nawala ako ng halos ilang taon. At bakit gano'n na lang ang nadatnan ko pagbalik ko? Naangta ka naman ang matanda sa akin at sinabing bakit hindi ko alam ang nangyari sa aking ama. Hindi mo alam na patay na ang ama mo? Bakit ang asawa mong si Senyor ang nagpalibing sa ama mo? At matagal na, halos ilang taon na rin. Bago ako tinat dito, Ineng. Pero sa tabi ng highway ang bahay ko. Hindi ko alam saan nakalibing ang itay mo. Si Senyor ang nakakaalam. Pasensya ka na, Ineng, ha. Nakakaawa ka naman. Hindi mo pala alam. Inatake ang itay mo sa sobrang kalasingan. Hindi na nagising. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari dahil bigla na akong nawala ng malay at nagising na lang ako na nasa balkonahin na ako ng kubo ko. Binuhat pala ako ng matanda at nagtawag pala ito ng ibang tao. Nang magising ako ay halos sumigaw ako at nagwala. Dahil bakit ganon? Hindi man lang sinabi sa akin ni Senyor Agustin na wala na pala ang aking ama. Awang-awa ako sa sinapit ng aking ama dahil siguro sa noon lang siya nagkaroon ng ganon kalaking halagang pera. Kumain ito ng masasarap at uminom ng maraming alak. Sapat para siya ay atakihin sa puso o tumaas ang kanyang blood pressure. Gusto kong sumbatan si Senyor Agustin. Gusto kong tumakbo patungo sa bayan. Pero napakalayo. At kung marating ko man ang bahay ni Senyor, baka saktan lang ako ng matandang halimaw o ang mas malala pa ay ipapatay niya ako. Nakausap ko naman maging ang mga malalayong kapitbahay namin noon. Lahat sila'y dumating at kinumusta ako. Buhat noon, araw-araw kong hinihintay si Senyor na dumating sa bukid. Sinabi ng malalayo naming kapitbahay na wala rin silang nagawa noon. Noong atakihin ang itay dahil malayo nga sila sa bahay namin. Matama nga ang isa kong kapitbahay. Sinabi nito na tuloy lang ang buhay. Dahil kung pati ako ay bibigay, malulungkot lamang ang aking ama dahil hindi siya nagtagumpay. Sinabi pa ng aking kapitbahay na magpasalamat na lang at binigyan siya kahit papaano ng tahanan ni Senyor. Pero napakalayo nito sa kapitbahay at kung sakaling magkasakit ako, mahihirapan ako. Kaya sinabi ng aking kapitbahay na kung nakakaramdam ako ng sakit ng katawan, puntahan ko agad sila hanggat kaya ko pang maglakad. Nang umalis sa mga tao sa kubo ko at mag-isa na ako, hindi ko alam pero para bang may nag-uutos sa akin na pumunta ako sa ilog. At hindi ko na rin alam kung ano ang nangyari sa akin dahil pagmulat ng mga mata ko, nasa ilog na ako, nakahiga sa isang malaking bato. Rinig na rinig ko ang boses ni Aya at Beng at tinatawag nila ang pangalan ko. At nang makita ko sila, pumatak na lang ang mga luha ko. Tama na, huwag ka nang umiyak. Nakabalik ka na sa tamang lugar kung saan dito ka nararapat manirahan. Taan ni Beng na naluluha din ito nang makita ko. Kami nang bahala sa'yo, Lorna. Huwag ka nang mag-alala. Masaya kami at nakabalik ka na, Lorna. Wika naman ni Aya. Agad nila akong inabutan ng paborito naming prutas at nagsalo-salo kami. Ewan ko ba pero parang napakasaya ng aking pagkaramdam. At para bang lumakas ako nang kainin ko ang prutas na lagi naming kinakain noon. Nagkwentuhan kami at idinaing ko kay Aya at Beng ang nangyari sa akin. Sa loob ng ilang taon na wala ako at para bang alam na alam nilang nangyari sa buhay ko. Sinabi na rin nila sa akin na wag na akong umasa
na babalik pa ang mga anak ko. At kung bumalik man ang mga ito, baka hindi na ako kilala. Pero manatili kang magdasal sa kinikilala niyong Diyos at baka maawa siya sa iyo at makilala ka pa ng mga anak mo sa tamang panahon. Ani Beng. Sinabi ko sa kanilang alam ko naman na mangyayari yon at inahanda ko na ang sarili ko. Sinabi ko rin sa kanila na hanggat buhay ako, hindi ako nawawala ng pag-asa na babalikan pa ako ng mga anak ko. Buhat nga noon, umikot ang buhay ko sa kubo at sa ilog. Nagtataka lang ako dahil para bang hindi tumatanda ang mga kaibigan ko. May mga bagong kabataan na ring naliligo sa ilog. At sa awa ng Diyos, hindi ako nagkakasakit. Kinakamusta rin ako ng malalayo kong kapitbahay at dinadala ng mga kakanin at bigas. At hindi na ako binalikan pa ni Senyor sa bukid. Natuto na akong mamuhay na mag-isa at nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kahit nagtampo ako sa kanya noon. Hindi niya ako binibigyan ng sakit at kung nakakaramdam man ako ng hina ng katawan, oras namang pumunta ako sa ilog at pakainin muli ako ni Nabeng ng prutas. Takang-taka ako dahil lumalakas muli ang katawan ko. Marami akong katanungan kay Aya at Beng, tulad na lang ng sinabi ko sa kanila na bakit parang hindi sila tumatanda. At taga saan ba talaga sila? At baka ako pwedeng dalhin nila ako sa kanilang bahay. Kahit paminsan-minsan, doon muna ako manirahan sa kanila. Pero tumatanggi sila at sinasabi ni Aya na hanggang doon na lang sa ilog talaga sila pwedeng pumunta. At hindi ako pwedeng dalhin sa kanilang tahanan. Hindi na rin ako namilit dahil naunawaan ko naman na privacy nila yon. At syempre, may mga pamilya din sila. At baka nga naman hindi magustuhan ng pamilya nila na pumunta ako sa kanilang tahanan. Kaya naging masaya na ako sa bawat punta ko sa ilog ay nandun sila. Paminsan-minsan, umiikot pa rin ako sa lupain ng Itay. Ang matagal na panahon din naming inaalagaan ang lugar na iyon. Inaalala ko ang aming mga masasayang sandali sa lugar na iyon. Kahit pahirapan kami at kulang sa karangyaan. Kahit papano, naalala ko pa rin si Itay. Paminsan-minsan, nagtitirik ako ng kandila sa luma naming bahay. Naguhuna at pilit kong tinatawag ang Itay. Naitabi ko naman ang mga naipon kong pera na ibinibigay ni Senyor noon. Gusto ko mang pumunta ng bayan at hanapin ang puntod ng Itay. Pero mahihirapan ako at hinihintay ko rin ang pangako ni Manang na babalikan ako sa bukid. Pero hindi na rin yun nangyari. Dumaan na ang mga taon at matanda na ako. May nakapagbalita sa akin na senyor daw. Buhat ng atakin sa puso sa Amerika na rin nanirahan. Kaya lalo akong nawala na ng pag-asa. Sinabi rin sa akin ng mga taong nakakausap ko na iba na ang may-ari ng lupain na tinitirikan ng aking bahay. Pero sinabi daw ni Senyor na huwag akong paalisin sa lugar na pinagtirikan ko ng kubo. Dahil para sa akin na daw yan. Lalo akong napaluha at napaawa sa sarili ko. Dahil ako nga pala, solo na sa mundo. Iniisip ko ang mga anak ko pero paano? Napakalayo ng Amerika. At alam kong malalaki na sila. At baka nga, hindi na nila ako kilala. Ilang taon muli ang dumaan, nabalitaan ko na namatay na daw si Senyor. Bali-balita sa aking mga kabarangay na wala man lang daw iniwan sa akin, kundi ang tayo ng kubo ko. Sinabi nila na maghabol ako dahil ako naman daw ay kasal. Pero paano? Hindi ako magaksaya ng oras para lang maghabol sa wala.
May dumating na mga tao at sinukat ang lupain. Nakikiramdam ako kung paaalisin nila ako. Pero halata akong ginagalang nila ako at nagsalita ang isang matanda na sinabing ang kinatatayuan daw ng kubo ko ay pag-aari ko na. Maliit man daw ito, ang mahalaga daw. Binigyan ako at iniwanan ako ng senyor kahit papano. Sinagot ko sila na tama sila at nagpapasalamat ako sa kanila at iginagalang nila ako. Dumaan muli ang mahabang panahon. Matanda na ako at hirapan na. Sinabi ko sa aking sarili na paano na ba ako? Pero ang mahalaga, hindi ako nagugutom. Dahil may mga nagbibigay sa akin ng pagkain. Pero nagtataka ako kung bakit ako tumatagal sa ganong pamumuhay at pilit kong inuunawa ang aking mga kaibigan. At muli pagkaharap ko sila sa ilog, bakit lahat ng gusto kong itanong at lahat ng aking pagdududa sa kanila ay nawawala. Pagkaharap ko sila, napakasaya ko at basta ang natatandaan ko lang, hindi sila tumatanda. Puro uba na ang buhok ko at ako'y matanda na talaga. Paminsan-minsan, hirap na rin akong bumaba patungo sa ilog. Pero nawawala naman ang pagod at hapo ko pag nagsalo-salo na kami sa dalang prutas ni Aya. Naawa na rin sa akin si Aya at Beng, kaya sa tagal ng aming pagsasama, isang araw, pinagtapat nila sa akin ang lahat at sinabi nilang hindi sila tao. Lorna, nababasa namin ang laman ng utak mo. Pasyensya ka na ha. Alam naming litong-lito ka na at nagtataka. Bakit hindi kami tumatanda? Tumigil ang edad namin matapos maalis sa kabataan. Huwag mo tatakot sa amin ha. Hindi kami tao, Lorna. Tama ka. Kababata mo kami. At ikaw lang ang tumanda. Taong engkanto kami kung tawagin ng mga tao. Dito ang tahanan namin sa ilog. Mga lahi kaming watang. Mga elemento ng ilog. Ano? Hindi ko maintindihan. Ano kayo? Pero matapos kong bigkasin ng salitang ano kayo, nawala na ako ng malay at hindi ko na alam ang nangyari. Pagkagising ko'y nasa kubo na ako at hindi ko maintindihan ang aking sarili. Para bang relax na relax ako. Kaya naunawaan ko na ang lahat ng sinasabi nila. At mula noon, natanggap ko na ang aking mga kaibigan sa ilog mula sa pagkabata ko at nakakalaro ko. Sila pala ay hindi tao na kagaya natin. Masayang-masaya ako at niyakap ko si Beng at si Aya. Sinabi ko sa kanila na wala akong pakialam kung anong uri man sila. Ang mahalaga, sila ay naging parte ng buhay ko mula pagkabata. Dahil kung hindi dahil sa mga prutas na pinapakain nila sa akin, malamang patay na rin ako kagaya ng mga kapatid ko. At dahil wala naman akong kapitbahay at wala namang nakakita sa kanila, lagi silang nasa bahay ko at halos doon na rin tumitira. Masaya kaming nagkukwentuhan at ipinapakita nila sa akin ang tunay nilang katauhan. Nalalaman nila pag may mga paparating na tao at agad silang naglalaho. At kung may paparating namang kalamidad at panganib, agad nila akong sinasabihan. Napakalaki ng naitulong nila sa akin. Sa edad kong 60, ang aking pakaramdam ay parang 20 anyos lamang. Napakalinaw ng aking mga mata. May pinapainom siya sa aking katas na mga prutas. At minsan, may mga dala silang dahon na noon ko lang nakita. Sinasabi nila sa akin na kailangan kong kainin iyon upang hindi agad ako makaramdam ng katandaan. Mahal na mahal nila ako at hindi kaibigan ang turing nila sa akin
kundi isang kapatid o kapamilya. Sinabi din nila sa akin na kailangan daw nila akong gabayan hanggang sa hindi pa ako kinukuha ng lumalang sa akin. Alam din nila na napakaganda na ng buhay ng 3 kong anak sa Amerika. Mahal na mahal daw naman ito ng pamilya ni Senyor Agustin. Kaya lagi nilang paalala sa akin, huwag akong magalala dahil hindi ako makakaramdam ng anumang sakit. At kung kukunin man ako ng Diyos, wala akong mararamdamang karamdaman. Mahirap ipaliwanag sa aking sitwasyon. Alam kong kabaliwan ang sinasabi ko. Maraming magsasabi ng mga tao na mga kababayan ko na nasisiraan na ako ng ulo. Pero paano nyo ipapaliwanag na nananatili akong buhay sa piling nila? At bakit hindi ako nagkakasakit at malakas pa rin ako? Isang araw nga binigyan ako ng babala ni Aya. Sabi nila, kung nasaan ang lugar ng anak ko at nasa Pilipinas daw ang mga ito, ay pwede ko daw iyong makita sa pamamagitan ng aking isipan. Magaganap na ito na parang isang panaginip lamang. Para lang daw makita ko ang kanilang anyo at sila na daw ang bahala. Nakatira daw ang mga ito sa isang hotel kasama ang pamilya ni Senyor Agustin. May kasalan sa pamilya ni na Senyor at naimbitahan ang mga ito. At nagkataon na nagbabakasyon sa Pilipinas ang 3 kong anak. Sa una ay nakaramdam ako ng matinding antok at sa isang iglap, nakita ko na lang ang sarili ko kasama si Aya at si Beng sa isang malaking sikat na 5-star hotel sa Metro Manila. Kitang-kita ko ang 3 kong anak na binata na. At sinabi sa akin ni Beng na hindi kami nakikita ni Numan. Napatunayan ko ng anak ko nga sila dahil sa mga balat at mga nunal na ako lang ang nakakaalam bilang ina nila. Hindi sila marunong magtagalog, pero nakakaintindi ng ilang salita. Napakasaya ko habang tumutulo ang luha ko habang nanunood sa kanila. Ang panganay ko ay kamukha ni Senyor Agustin at ang 2 ko na mga anak ay kamukha ko na. Maging ang kanilang buhok ay nakuha sa akin. Hindi kasi tuwid ang aking buhok. Gusto ko silang yakapin, gusto ko silang lapitan, pero ipinagbawal ni Beng. Hanggang sa pagtingin lang daw ang kaya nila. At kailangan na daw naming umalis. Muli kong tinitigan ang mukha ng aking mga anak. Masayang masaya na ako. Sinabi ko kay Aya at kay Beng na baka naman pwede nilang ilagay sa isip ng 3 kong anak ang mukha ko at maalala nila ako at hanapin. Sinabi ni Aya na pipilitin nilang subukan ang gusto ko. Pero sinabi ni Beng na kumukontra daw ang mga kapatid nito na anak ni Senyor Agustin sa unang asawa. At sinabing bawal daw na hanapin ako. Sinabi ko kay Beng na okay lang at masaya na ako. Nakita ko sila at sinabi ni Aya na aalis na daw kami dahil nahihirapan na daw sila kontrolin ang sitwasyon. Mulat ko ng mga mata. Nananatiling tumutulo ang luha ko. Nasa kubo na muli kami at nagpasalamat ako kay Beng at Aya. Alam kong panaginip lang iyon. Pero yun lang daw ang magagawa nila at tunay daw na nangyayari ang nakita ko. Hindi daw sila kasing makapangyarihan ng mga elemento na nasa ibang dimensyon. Sila daw ay ordinaryong elemento lamang dito sa lupa natin na namumuhay. Matagal na daw sila sa ilog sa barangay namin at sinabi kong sapat na ang naitulong nila sa akin. Ang makita ko ang mukha ng mga anak ko ay sapat na din.
At lagi akong nagdadasal sa Diyos na sana hanapin na naman nila ako. Dumating naman ang kapitan ng barangay namin ng araw na iyon. At sinabihan pala siya ng ilan naming kapitbahay na solo na nga ako at matanda na. At baka naman paminsan-minsan ay tignan ako. Naabutan nga niya akong lumuluha. Nagtanong ito kung bakit. Bakit, Aling Lorna? Alam mo na bang nasa Pilipinas ang mga anak mo? Kaya ka ba umiiyak? Saan mo ba nalaman? May kontak ka ba sa kanila? Nagulat naman ako sa tinura ni Kapitan. Tama nga ang aking panaginip. At hindi nga ako binigo ni Aya at Beng. Sinamahan nga nila ako kung saan ang mga anak ko. Bakit po, Kapitan? Alam niyo na nandito ang anak namin ni Senyor. Kilala niyo ang pamilya ng asawa ko. Kataon lang po, Aling Lorna, na kamag-anak ko ang side ng asawa ni Senyor. At alam ko po ang kwento ng buhay mo. Nandito po sa Pilipinas ang 3 mong anak. Agad naman akong gumawa ng paraan para hindi ako mahalata ni Kapitan. At sinabi kong nalulungkot lang akong mag-isa. Kaya ako ay lumuluha. Maging ang mga kasamahan ni Kapitan ay naawa sa sitwasyon ko. At sinabing hindi naman nila ako pababayaan. At laging titignan dahil solo na nga ako na namumuhay sa gitna ng kagubatan. Sinabi ni Kapitan na patatabasan niya ang mga damo sa daan upang makalabas ako hanggang highway. At nang makalakad ako patungo sa malayo kong kapitbahay, nagpasalamat ako sa kanya at sinabi kong tatanawin kong utang na loob ang ginawa niyang iyon. Bumulong naman si Beng sa akin na nababasa daw nila ang isipan ng mga kasama ni Kapitan. Nagtataga daw ang mga ito kung bakit ako nabubuhay. Nananatiling malakas sa kabila ng edad ko. Huwag daw akong mag-alala, sabi ni Aya. Dahil mababait naman daw ang grupo ni Kapitan. At tunay na naaawa sa akin sina Kapitan. Paalam naman kaagad sila Kapitan. At nag-iwan ng ilang kakanin at bigas. Nangako si Kapitan na muli silang babalik at magdadala ng gamot para sa maintenance sa blood pressure ko. Nang mag-isa na muli ako, muli akong napaisip. Kailangan kong mag-ingat na maabutan nila ako na may kausap. Baka sasabihin nilang ako'y nababaliw na. Ano ko ipapaliwanag na totoo ang mga kaibigan ko at nangyayari talaga ang lahat ng hiwaga. At nakikita ko ang mga kaibigan kong elemento ng tubig. Paano ko rin ipapaliwanag na lumalakas ako at hindi tumatanda na? At ang pagkaramdam ko ay bata pa at ang tumatanda lang ay ang anyo ko. Pero ang aking lakas nananatiling bata. Sabi nga ng mga kapitbahay ko, tuloy lang ang buhay at nananatili akong umaasa na sana isang araw hanapin ako ng mga anak ko at kahit pinabayaan na nila ako, mahal na mahal ko sila. Dumaan ang maraming kaarawan ko, Pasko at Bagong Taon. Ang kasama ko ay ang 2 kong kaibigan. Na minsan may ilang sumasama rin na kagaya nilang taong engkanto. Ako lang ang nakakaunawa sa kanila at ako lang ang dapat na magkakita sa kanila. Nung pagkabata ko, mahirap mang paniwalaan. Pero ako pala ay matagal nang binabantayan ng mga engkantaong iyon. Nakakapanghinayang lamang dahil kabataan pa kami noon at hindi pa ako marunong humingi ng tulong sa kanila. Sana ay buhay pa ang mga kapatid ko at naihingi ko ng gamot na halaman sa kanila. Sana naihingi ko ng prutas na maiwaga kay Aya at Beng. Kung nalaman ko lang na sila ay taong engkanto, sana napabantayan ko ang aking itay at hindi ko rin naman sila masisisi dahil hindi naman sila umaalis sa ilog.
Hindi nila nalaman ang nangyari sa itay ko noon. Pero muli, kung kailangan kong tumuloy, kung hanggang kailan ako bubuhayin ng Diyos. Kailangan kong may pagkaabalahan dahil para bang ako'y nauupos na kandila habang naghihintay kung kailan ako kukunin ng lumikha. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana kahit nagtatampo ako sa Diyos noon. Binigyan pa rin niya ako ng pagkakataong makaramdam ng kasiyahan sa buhay. Dahil isang araw, sinundo ako ng mga tauhan ni Kapitan at sinabing magpunta ako sa barangay hall dahil may sorpresa daw sila para sa akin. Inalalayan nila ako maglakad dahil buong akala nila hirap ako at matanda na nga. Pero nagtataka sila dahil sa liksi ko at sa bilis ko pa rin maglakad kahit pa nasa 70 na ako. Hindi maiwasan na tanungin nila ako at sinabi kong sadya lang talagang mabilis akong kumilos kahit matanda na ako. Habang kami naglalakad, nagtatanong ako sa kanila kung bakit at ano ba iyon. Anong sorpresa na kapitan sa akin? At ang lagi nilang sagot sa akin ay doon ko na lang daw malalaman sa barangay hall. Pinagmamadali nila ako dahil ang mga bisita daw ni Kapitan ay hindi pwedeng magtagal. Nakiusap lang daw ang mga ito na sunduin ako. Wala akong alam na ang sorpresa pala ni Kapitan ay ang 3 kong anak. Nung pumasok ako sa pintuan ng barangay hall, nagulat ako nang lumapit sa akin ang 3 kong anak at biglang yumakap. Hirap na hirapan silang magtagalog pero lumuluha sila at nauunawaan ko ang kanilang sinasabi. Humihingi sila ng paumanhin dahil hindi sila magtatagal dahil pagagalitan sila ng kanilang mga kapatid. Umakas lang daw sila sa Maynila at sinabing may pupuntahan lang na resort dito sa lugar ko. Humingi sila ng tawad dahil hindi daw nila ako maisasama sa Amerika. Kahit pa silang 3 ay green card holder na. Magagalit daw ang pamilya ng kanilang ama at magkakagulo lamang. Nakiusap daw sila kay Kapitan na tignan ako at huwag pababayaan. Sinabi rin nila na magpapadala ng pera kay Kapitan para may pambili ng mga gamot ko. At kung sakaling kailangan na ako ma-ospital sa katandaan, sila na daw ang bahala sa lahat, maging pambayad sa ospital. Pag hindi ko na daw kaya, hindi daw nila ako pababayaan. Humihingi din sila ng tawad dahil hindi na daw sila makakabalik pa ng Pilipinas. Hindi daw kasi sila Pilipino. Sapat na ang aking mga narinig at sinabi ko sa kanila na huwag mag-alala dahil nauunawaan ko sila. Ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin, ang mga yakap at mga kanilang mga pagluha. Alam kong mahal na mahal nila ako bilang ina. Halos nag-iyakan ang lahat ng staff ni Kapitan. Napakalungkot ng araw na iyon. Pero ang kasiyahan ng puso ko, walang paglagyan. Nakailang oras din kami na nagkukwentuhan sa loob ng barangay hall. Pero sinabi ng mga anak ko na hindi sila pwedeng magdagal dahil tumatawag na ang kanilang mga kapatid at mga tiyahin. Ang mga kasama nila ay mga kaibigan nila at tinulungan sila para makita ako at makarating sa lugar ko. Nangako naman si Kapitan sa 3 kong anak na hindi ako pababayaan. At sinabi ko rin sa 3 kong anak na wag na akong alalahanin pa dahil sapat na sa akin na nakita ko sila at hindi naman ako mapapahamak sa lugar ko. Umalis na nga sila na nananatiling lumuluha. Ang bunso ko, ramdam ko na nananabik na siya sa akin. Pero wala akong magagawa. Iniiwasan ko na lang sila ay tignan papalayo para hindi ako masaktan. Napakahiwaga ng mundo. Yan ang masasabi ko sa kwento kong ito. Siguro ang aking inalahad ay may hindi makakapaniwala.
Pero ito po ay tunay na nangyayari sa buhay ng tao. Mahirapan paniwalaan at siguro nga, hindi nyo maintindihan. Isipin na lang po ninyo na ako'y naglakas ng loob na naialahad sa inyo ang aking tunay na karanasan. Sa ngayon po ay nananatili ako sa lugar ko at ako po ay nasa 75 anyos na sa ngayon. Nananatili po akong malakas at nananatili kong kasama ang aking mga kakaibang kaibigan. Ang aking pong kubo ay napilitang ibaba ni Kapitan at ginawang nakababa na lang sa lupa. Dahil na rin inalala nila na pagka daw po ako ay mapahamak sa aking pagpanik at pagbaba sa aking hagdan. Hindi ko naman pwedeng sabihin kina Kapitan na hindi naman ako nahihirapan. Dahil hindi naman 75 anyos ang aking nararamdaman. Pinipilit din ako ni Kapitan na isama na at malaki na naman daw ang kanyang tahanan. Dahil sa kanya rin nagpapadala ang 3 kong anak. Hindi na daw naman siya iba dahil kamag-anak nga niya ang dating asawa ni Senyor. Siya daw at ang asawa niya ang mag-aalaga sa akin. Pero tumanggi ako at sinabi ko kay Kapitan na mananatili ako sa kubo ko. Dahil hindi ko pwedeng iwanan ang aking mga kaibigan. Na hindi ko naman maipaliwanag kay Kapitan ang bagay na iyon. Malaki ang utang ng loob ko kay Aya at kay Beng. At nangako ako sa kanila na sasama ako sa kanila pag kinuha na ako ng lumikha sa atin. Palihim na rin akong tinatawagan ng 3 kong anak sa pamamagitan ng cellphone ni Kapitan. Tumatawag sila at nagpapadala ng pera. Itinutulong ko naman ang pera sa ibang kapitbahay namin na mahirap din. Hindi ko kasi kailangan ng salapi. Itinuro sa akin ng aking mga kaibigan na pag sila ang kasama ko, hindi ko kailangan ng karangyaan sa buhay at ang kayamanan. Maging ang dinidiyos ng mga tao ang pera, hindi daw nila iyon kailangan. Maging mga gamot na ibinibigay ni Kapitan ay hindi ko iniinom. Itinatabi ko na lang ito dahil hindi ko kailangan ng gamot. Sapat na pinapakain ako ng mga kaibigan ko ng prutas. Sapat para hindi ako makaramdam ng anumang sakit sa katawan. Nakilala rin ako dito sa lugar namin dahil sa aking pagtulong. Hanga sila sa nangyari sa buhay ko at kung paano ko ito nalampasan. Doon na nga nagsimula na alokin ako ng isa kong kapitbahay na sinabi niyang baka pwede ko siyang pagkatiwalaan. Lahat ng ikukwento ko ay iingatan niya at ipapadala ko nga sa inyo para naman malaman ninyo na sa buhay ng tao may ganito pong pangyayari. Isipin niyo na nababaliw lang ako. At kung ayaw niyo mang paniwalaan, nasa sa inyo na po yon. Pero alam ko, may iisip niyo rin po na baka nga totoo ang kwento ni Lorna. Hanggang dito na lang po, Sir Casper. Ako po ay nananatiling buhay at malakas na naninirahan dito sa Lukban. At ang aking mga kaibigan ni Aya at Beng ay pamilyado na. May mga anak na rin sila. Nananatili po sila sa ilog at patuloy nila akong inaalalayan. Natagpuan ko na rin ang libingan ng itay. Inaayos ito ni Kapitan kasama ang aking ina at mga kapatid. Humihingi rin ako ng tawad sa Diyos dahil nagtampo ako sa Kanya. At alam kong ilang taon na lang ang aking itatagal sa mundo. At baka nga, unin na niya ako dahil wala naman akong inaasahan pa sa buhay ko. Baka nga, pag nabasa mo ang kwentong ito, Sir Casper, ay wala na ang katawang lupa ko sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Wakas.
kay hiwaga ng buhay, Sark.